Napasobra ng bayad ng mahigit 100,000 piso ang isang telco customer imbes na mahigit 1,000 lamang ang dapat bayaran. Humihingi siya ng tulong sa pagpaparefund kaya idinulog niya sa inyong Kapuso Action Man. Halos araw-araw na raw umiiyak at napilitang pang mangutang si Celia, hindi niya tunay na pangalan, nang napasobra umano ang kanyang bayad sa PLDT nitong Disyembre. Mahigit 1,400 pesos ang kanyang bill pero mahigit 147,000 pesos ang kanyang nabayaran. Aminadong nagkamali ng nailagay na halaga si Celia at agad daw siyang nakipag-ugnayan sa PLDT hinggil sa refund. Pero wala raw tiyak na sagot ang kumpanya kung kailan may babalik ang sobrang naibayad. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa PLDT. Ayon sa kumpanya, na-forward na nila ang request for reversal of overpayment sa kanilang Billing Management Department. Kailangan pa raw nilang maproseso ang lahat ng naipasang dokumento bago pagulungin ang refund. Sa tulong ng inyong Kapuso Action Man, na ibalik na ang pera sa account. Lubos namang nagpapasalamat si Celia. Mission accomplished tayo mga Kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Dahil sa magkasunod na pagpatay sa 2 Pinay workers sa Kuwait, naungkat sa Senado ang muling pagpapatupad ng deployment ban doon. Sang-ayon dyan ang Foreign Affairs Department dahil sa kakulangan umano ng polisiya para protektahan ang mga OFW. Nakatutok si Maki Pulido. Sa bakura ng isang Kuwaiti family na tagpuan ng bangkay ng OFW na si Daphne Nakalaban. Hindi naman nakahinga hanggang mamatay si Jenny Alvarado dahil sa usok mula sa coal stove habang nasa loob ng isang kwartong walang bintana. Ilan lang sila sa mga kaso ng mga OFW na namatay sa Kuwait. Sa Senate hearing, ikinwento ng mga anak ni Jenny Alvarado ang mga pang-aabusong naranasan ng kanilang ina sa kanyang Kuwaiti employer. Nagsabi na po yung mother ko na kinukulong po siya sa mismong bahay pag umaalis po yung amo niya. Yung mga pagkain niya po, like pinapagalitan na po siya pag sobrang dami na pong pagkain. Imbestigahan natin DMW and OWA and the DFA yung anggulong foul play. Ayan na kinukulong, hinihipuan, hindi pinapakain na maayos. Titingnan po natin yung criminal aspect of the case that we will file. Dahil paulit-ulit pa rin ang kaso ng mga pang-aabuso sa Kuwait, ipinanukala ni Senator Raffy Tulfo ang muling pagpapatupad ng deployment ban. Even if I have to talk to the President about this, and I will, ibalik natin siguro yung ban. Wala na munang new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, sabihin, gusto nila mag-renew ng kontrata, okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng contract sila. Okay. Nagpatupad na ng deployment ban noong 2018 matapos matagpuan ang bangkay ni Joanna De Mafelis sa loob ng freezer ng kanyang amo sa Kuwait. Nagbunga ito ng isang bilateral agreement na dapat ay may dagdag na proteksyon sa mga OFW. Pero hindi tumigil ang mga kaso ng mga pang-aabuso. Nang matagpuan ang bangkay ni Julie Biranara sa disyerto ng Kuwait noong 2023, tinigil ang deployment sa Kuwait ng mga first-time overseas worker at ipinatutupad pa rin daw ito hanggang sa ngayon. Pabor ang Department of Foreign Affairs sa panukalang pagbabalik ng deployment ban, mahirap daw kausap ang gobyerno ng Kuwait tungkol sa dagdag na pulisiya para mas maprotektahan ang ating mga OFW. Pero pwedeng gamiting bargaining chip ang deployment ban. I believe that when you mentioned na kailangan mag-reinstate ng ban, that's one incentive for Kuwait to agree. Kung marami raw requirement at briefing para sa mga kababayan nating magtratrabaho sa Kuwait, ganun din daw dapat sa mga employer. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Certified trending ang dabuhalang comeback sa primetime ni Lolong. Puno ng pasasalamat si primetime action hero himself, Rudo Madrid, sa dami ng tumutok sa unang gabi ng Lolong Bayani ng Bayan. Makichika kay Lars Santiago. Ikaw yung pinakamalaking panalo ko. Pilot episode pa lang. Bumuhos
Lubos na agad ang mga luha sa dambuhalang comeback sa GMA Prime ng Lolong Bayani ng Bayan. Ang inaabangang pagkapatuloy kasi ng love story ni na Lolong at Elsie na udlot. Sige na, tumakas ka na. Goosebumps at makapigil hininga rin ang action scenes. Kaya hindi nakapagtatakang tinutukan at certified trending. Kahit po ako personally sobrang natuwa po sa pilot episode ng Lolong kasi wala po ako napapanood na clips eh. So last night, 2 beses ko pinanood parang sa GMA pati sa GTV and sobrang napakasarap po sa puso. Kasabay ng milyon-milyong kapuso, tumutok din daw ang pamilya ni Ruru. Tatay at nanay ko, nanonood sila last night. And habang nanonood sila, pumapalakpak sila eh. Parang nung time na unang lumabas si Lolong, lumabas si Dakila, and then nung natapos, parang napapalakpak sila na sinasabi nila, grabe, parang na-exceed pa yung expectations nila. Masaya si Ruru sa magagandang feedback ng mga manunood. At kung pasabog na agad ang unang gabi, mas dapat daw abangan ang episode mamaya. Mas marami pong pasabog, yung ibang mga eksena, halos 2-3 araw po namin kinunan para po mas mapaganda pa. Yun, siguro ito po mga susunod, mas maikikwento yung buhay po ng mga taga-Tumahan, ano nga ba nangyari sa mga Atubao, at marami po kayong makikilalang mga bagong karakter. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang taping ni Ruru. Kailangan daw niyang mas maging physically fit. Actually, Tito Lar, hindi pa yan 100%, pero I'm still working on it every single day. I know na medyo magiging mahirap siya kasi action yung ginagawa natin. Pero syempre, kailangan din po natin mapangalagaan yung physique. Gusto rin natin makapagbigay ng inspirasyon dun sa mga tao na gusto rin magkaroon ng gantong katawan. Mensahe ni Ruru para sa mga nagmamahal kay Lolong. Maraming salamat po sa inyo. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, lubos na pasasalamat ang gusto kong ialay sa inyo dahil sa totoo lang, hindi po naging madali yung buong proseso ng paggawa ng proyekto na ito. Pero katulad nga ng sinabi ko, kayo po yung nagsisilbing inspirasyon sa akin para lalo pong pagbutihin ang aking ginagawa. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Posibleng maapektuhan ang mga programang pangkalusugan ng World Health Organization o WHO gaya ng pagtugon sa tuberculosis, HIV, AIDS at iba pang health emergencies dahil sa utos ni US President Donald Trump na pagkalas sa organisasyon. Isa pa sa kontrobersyal na utos ni Trump, 2 kasarian na lang ang kikilalanin ng Amerika. Nakatutok si Mariz Umal. Do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear That I will faithfully execute. that I will faithfully execute The office of President of the United States. the office of President of the United States. Sa kanyang pagbabalik sa White House bilang ika-47 presidente ng Estados Unidos, kaliwat ka ng pulisiya agad ang inilatag ni US President Donald Trump. Sa kanyang inaugural speech na nauna niyang sinabing magiging uplifting and unifying, inihayag ni Trump ang pagbuo ng pulisiyang kikilala sa 2 kasarian lamang. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Sa mga dokumentong inilalabas ng gobyerno gaya ng passport at visa, tanging male at female na lang daw ang gagamitin. Ipinapatigil din niya ang paggamit ng pondo sa mga programang nagsusulong sa diversity, equity at inclusion. Ito'y para sa pagbuoan niya ng lipunang colorblind at nakabatay sa kakayahan ng isang tao.
Ilang oras din pagkaupo sa pwesto, ipinag-utos din ni Trump sa isang executive order ang pagkalas ng Amerika sa World Health Organization. 2020 sa kanyang unang termino, nag-withdraw din ang Amerika sa WHO dahil saan niya hindi maayos na pamamahala nito sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Dati na itong pinabulaanan ng WHO na gumawa raw ng mga hakbang para matukoy ang pinagmula ng COVID. Bukod sa WHO, kumalas din noon sa Paris Agreement si Trump at inulit niya ngayon. But I'm immediately withdrawing from the unfair, one-sided Paris Climate Accord ripoff. The United States will not sabotage our own industries while China pollutes with impunity. Kapwa binaligtad ng pumalit sa kanya noong si dating US President Joe Biden ang ginawang mga hakbang na ito ni Trump noon. Pinanindigan din ni Trump ang kaniyang kampanyang maghihigpit sa border ng Amerika. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Magpapadala rin daw siya ng mga sundalo sa US-Mexico border para mapigilan ang iligal na pagpasok sa Amerika na idedeklara niyang isang national emergency. Nais din ni Trump na matuldukan ang birthright citizenship o hindi na pagkilala bilang US citizen sa mga sanggol na isinilang sa Amerika kung ang kanyang mga magulang ay iligal na nakapasok doon. Hakbang na hindi kinatuwa ni Biden at tinawag niyang awful. Ipinag-utos din na Trump ang full-time at in-person na pagtatrabaho ng federal workers. Pinag-iisipan din niya ang pag-i-impose ng taripa sa Canada at Mexico. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. From this moment on, America's decline is over. Ilang world leader ang bumati sa inauguration ni Trump, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. So help me God. Congratulations. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Nanghihinayang ang World Health Organization sa pagkalas ng Amerika sa organisasyon. Umaasa raw ang WHO na pag-iisipan muli ni US President Donald Trump ang utos nito. Bukas din daw sila sa isang constructive dialogue, hindi lang anila para sa kapakanan ng mga Amerikano, kundi para sa lahat ng tao sa buong mundo. Isa raw ang Amerika sa founding members ng WHO na katuwang nila sa loob ng halos 7 dekada sa pagsasagip ng di na mabilang na buhay. Natuldukan din daw ang epidemya ng smallpox at nabigyan ng lunas ang polio. Ang Amerika, ang pinakamalaking financial backer ng WHO, nakatumbas ng 18% ng kanilang pangkalahatang pondo. At dahil sa kautusan ni Trump, hindi na magpopondo ang Amerika sa organisasyon simula 2026. At kapag nangyari yan, posible raw malagay sa alanganin ang mga programa ng organisasyon. Hinimok ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang Kongreso na palakasin ang batas laban sa espionage o paniniktik sa bansa. Kasunod yan ang pagkakadakip sa isang Chinese at 2 kasabot na Pinoy na gumagamit ng high-tech equipment para makapang-espiya. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos ang pagkakadakip ng Chinese national, noong naniniktik sa ilang base militar, opisina ng gobyerno, vital installations maging mga mall, lalo raw tumindi ang duda ng Armed Forces of the Philippines. If we look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Hindi raw kasi ito ang unang beses na may Chinese national na nahuli sa paniniktik. Idagdag pa dyan ang underwater drone na na-recover kamakailan na pang-5 insidente na raw, pati na ang mga pagkakaaresto sa ilang dayuhang may peking ID at birth certificate, tulad sa kaso ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Nakababahala nga raw ang mga gamit na nakuha mula sa nadakip na Chinese national. High precision topographic mapping and 3D modeling of military installations and critical infrastructures. So kasama nga dito yung camps natin, even yung mga malls. They utilize their equipment to map and survey critical infrastructures and strategic areas to include military installations, ports,
malls, communications grids, energy grid, and major seaports and airports covering major routes from the northernmost point of Luzon down to the Bicol region. Pero nang tanungin kung nasa likod ng mga insidenteng ito ay ang China, ayon sa AFP. I do not want to speculate on anything. We base our statements on facts. Ayaw naman daw ng AFP na mag-cause ng alarm pero nananawagan sila sa publiko na maging mapagmatsyag at agad i-report sa kanila ang mga kahinahinalang kilos. Sa gitna nito, hinimok ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang Kongreso na palakasin ang batas laban sa espionage. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.